Okay, let's have situation number 2. Okay? For situation number 2, this is similar to past board problem, no? November of 2021. Okay? So, for this problem, the figure shows a highway bridge truss. You're given h to be equal to 5 meters, s equals 4 meters. So, ito I think 4. Ayan. Okay, and then ang mga question niya dito ay tungkol sa influence line for member HG, for this member. Yan. So, what is the maximum ordinate of the influence line for member HG? Okay, tapos due to a uniformly distributed highway lane load, which length in meters of the bridge should be loaded for maximum compressive strength at member HG? And lastly, for maximum stress at member HG, where should a concentrated highway load be located from the support at A? Okay, so para masagot natin lahat ng yun, kailangan lang natin i-drawing yung influence line nito. So let me just take this opportunity on showing you how we could create the influence line for trusses. No? So I believe sanay na tayo pag influence line ng mga beams, di ba? Kasi meron na tayong ano doon eh. Kumbaga fix na uh, yung method natin sa paggawa no, no? Pero dito, what we would do is we will perform um, multiple method of section. Na pinakamabilis talaga, lalong-lalo na kapag ang member mo ay nasa bandang malayo sa support, pinakamadali is mag-method of section ka na lang. Okay? Tapos maglalagay tayo ng 1 kilonewton na load, 1 kilonewton na load running at the bottom chord, no? So A, B, C, D, and E. So dito hindi na in-explain na dapat nandito sa bottom chord yung 1 kilonewton na to. Kasi dapat ano na yon, no? Common sense kasi highway ito eh. Highway bridge truss siya eh. So ibig sabihin, dadaan yung mga sasakyan dito sa bottom chord. Baka kasi isipin nyo dito sa taas mo siya papatakbuhin, no? So dapat dito sa ilalim. Alright? So unahin na natin, ilagay natin siya dito. Yan, lagay natin dyan. Kapag nandyan siya, computing ko lang yung reaction dito. Okay? So yung magiging reaction dyan would be also equal to 1 kilonewton. Tama ba? And if that's the case, edi lalabas lang ngayon na yung magiging force sa HG kapag nag-cut tayo dito. So imagine nyo, nag-cut tayo dito. Isolate natin yung left. Kapag nag-cut tayo dyan, magiging ganito kasi ang itsura. So may force dito. May lilitaw dito na force, may lilitaw dito na force. Ito yung hinahanap natin, P sa HG. Tapos may force din dito. Okay, pero yung dalawang force ay mag-intersect dito sa point C. Di ba? So, tapos meron tayo dito reaction na 1 kilonewton. Tapos meron dito yung 1 kilonewton na moving load. Okay? Tapos ito ay 4 meters. Ito ay 4 meters. Tapos ito ay 5 meters. Okay? So the fastest way to solve for the force in member HG is to take summation of moment sa C. Okay, pag nag-moment ka sa C, ang mangyayari, we have 1 kilonewton by 8, no? Moment arm is going to be 8. Tapos counterclockwise, tapos meron ka ring 1 kilonewton na clockwise, moment arm mo 8 din. Tapos meron kang reaction sa HG. Ang moment arm mo ay 5. Okay? So, assuming na ito ay clockwise pala, ayan. So, ang lalabas dito, yung magiging reaction mo sa HG would be 0. No, 0 lang siya. Okay? So, kapag pala yung moving load natin, nandun pa lang sa support, 0 pa yung reaction sa HG. Okay? So, ngayon, what if ilipat na natin siya? Lipat natin. Ligay natin dito. Diyan. Okay, kapag nandyan siya, magbabago to.
Okay, so ano magiging reaction dyan? Para ma-compute, o di magmo-moment lang tayo sa E. No? Pakita ko na lang dito ha. Pag nag-moment ka sa E, meron kang 1 kilonewton na ang moment arm mo 4 plus 4 plus 4. So, tatlong 4. Okay, tapos may reaction ka dito na upward. So, clockwise. Ang moment arm nun ay 4 na 4. Okay, and that is all equal to 0. So, reaction nga pala. Reaction dito, ayan. Yun yung reaction dito. Okay, so pag sinolve mo yung reaction, you will get 0.75. So, 0.75 yung magiging reaction dito. Ayan. Okay, so basically, uulitin lang natin to. Ulitin lang natin to. Pero ang pinagkaiba ay gagawin natin na yung reaction doon sa support is 0.75. Ayan. So gagawin lang natin itong 0.75. So ibig sabihin dito sa moment equation ko, i-rewrite ko na lang to ha. So the moment equation will then become 1 kilonewton by 8, tapos 0.75 by 8, and then Hg by 5. Okay, and from here, you can solve for the ordinate for Hg. So we have 1 times 8, bali ano na yan, no? Ganito na lang. 1 times 8 over 5. Okay, and that gives me 0.4, no? 0.4. So lalabas dito, 0.4. Okay? Oo nga pala, may mali pala. Hindi pala ito, ano, no? So, meron pa pala akong hindi na naisama. Ito nga pala, guys, bago ko makalimutan, wala siya dyan. Nandito nga pala siya. Ano ba? Dito na lang sa baba para makita. Andito siya, no? So, mali ito, hindi ito, times 8. This should be times 4, rather. 4 pala yan. So, 1 times 4. Okay, ayan. So, that gives us dapat negative 0.4. So, this is negative 0.4. Ayan. Okay, so ibig sabihin ng negative sign, ibig sabihin compression siya. Okay, this is under compression. Okay? So now, what about the next one? Okay? So ngayon, ililipat na naman natin to. Lipat na naman natin to dito sa gitna. Okay? So sa C naman. So bali, hindi ko na ako kumpitin ha. Ang magiging reaction dito kung nasa gitna yan o di 0.5. Okay? So kung 0.5 yan, edi ulitin natin to. Ulitin natin to, no? Pero this time, ito ay 0.5. Kasi ito wala na dito. Nasa C na siya. Okay, at dahil nag-method of section tayo, hindi na siya kasama sa free body diagram nitong nasa kaliwa, no? So nandito kasing 1 kilonewton eh. So which is wala na siya, hindi na siya part nung ano natin, nung free body diagram. So 0.5 to. So ngayon, pag nag-moment ulit tayo dun sa C, ito ay mawawala na. Tapos ito ay magiging 0.5 na negative. Okay? Ang moment arm natin 8 pa din. And then that's it, no? And then we solve for Hg. So solving for Hg, so wala ito. Ito ay 0.5 negative. So we will get negative 0.8. Okay? So yan naman yung ordinate ng influence line kapag yung force natin ay nasa point C.
Okay, next. Ilipat na naman natin siya. Lipat natin dito. Dito na naman siya, no? Yan, lipat siya dyan. So, ano kayo magiging reaction nito? So, ganun ulit. Kung gusto nyo mag-moment sa E, pwede naman. So, 1 times 4 minus yung reaction natin times, ilan to? Apat na 4 equal to 0. So, you will get 0.25 kilonewton. Okay? And then, once again, ulitin lang natin to. Okay, but this time, this is going to be 0.25. Tapos wala ulit dyan yung 1 kilonewton. Hindi siya part, no? So, ibig sabihin, pag nag-moment ka sa C, ito lang i-edit natin, 0.25. Okay, so therefore, we can calculate for this. So, pag kinompute natin yan, so that gives us negative -0.4. Okay? And lastly, kapag nilagay natin yung 1 kilonewton dito, ang magiging reaction dito ay 0. Okay, ngayon kung 0 ang reaction dyan, lalabas din na yung magiging reaction dito will be 0 kasi wala nang force, di ba? Kung 0 ito, pastas nag-moment ka, 0 to. So, dahil 0 yan, wala ka nang makukuha na Hg. So yung Hg mo naman is 0. So ibig sabihin, ito na ngayon yung mga, ano mo, yung mga ordinates mo sa influence line. Ito, at saka yung huli 0, hindi ko na sinolve, no? So ibig sabihin, kung i-drawing natin influence line, pwede natin i-drawing ng ganito. Okay? When the 1 kilonewton meter is, if the 1 kilonewton moving load is at point A, the ordinate for Hg is 0. Ayan yun. Next, when our moving load is at point B, ang ordinate natin is negative -0.4. So let's say ito yun. Okay? When the moving load is at point C, our ordinate for member Hg is negative -0.8. So let's say ito yun. Okay? And then when our moving load is on the next joint, negative -0.4. And then like I said, do sa dulo, 0 na siya. So ibig sabihin, ito nga itsura ng influence line diagram natin. Ganyan. Okay, so this is the influence line or influence diagram for member HG. Okay? And to answer the first question, sabi niya, what is the maximum ordinate? O di ang sagot natin is letter D, negative -0.8. Again, the negative sign here indicates that Hg will be under compression. Next, due to a uniformly distributed highway lane load, which length of the bridge should be loaded for maximum compressive stress in member Hg? Note that lahat naman dito, from left to right, yung movement ng 1 kilonewton, lahat naman is under compression, no? Lahat under compression. So dahil lahat under compression, ilo-load natin siya sa buong span, which is ilang meters? That will be 16 meters. Okay? And then for number 3, for maximum stress at member HG, where should a concentrated highway load be located? So yung kanina uniform, no? Uniform. 'Di ba yung uniform, i-multiply mo sa area kung saan mo siya ilo-load. And sabi ko nga, dito mo siya ilo-load sa lahat kapag uniform, no? Diyan, sa lahat. Para compression lahat si member HG kapag ganyan.
Okay? Pero kapag concentrated load naman, itatapat lang dapat natin yung concentrated load na yon dun sa maximum ordinate. And dito natin siya itatapat, no? Kasi ito yung may maximum ordinate tayo. Alright? And nasaan mo siya ilalagay? Ilalagay mo siya sa, from the left, di ba? From the left, ilalagay natin siya sa gitna, which is, in this case, that is 8 meters. So our answer would be letter C. Okay? Ngayon, dagdagan ko lang, paano ko ang tanong po, sir, ano, due to a uniformly distributed highway lane load, which length of the bridge should be loaded for maximum tensile stress? Kapag ito ay tensile stress, pansinin nyo na kahit saan mo tignan, wala namang tension dito. Puro compression lang si member HG. So, magiging sagot natin doon ay 0. Ibig sabihin, wala kang ilo-load para mag-produce siya ng tension. Kasi in the first place, HG will always be compression according to its influence line diagram. Alright? And that's how we solve this problem.